Sa inspeksyon ng pamahalaan sa mga bus terminal sa Metro Manila, 14 na bus driver mula sa iba't ibang kumpanya ang sumailalim sa confirmatory test para sa paggamit ng droga. May live report si Chino Gaston. Chino? Gigi, pinangunahan ni DOTC Secretary June Abaya ang pag-inspeksyon sa Philtranco Bus Terminal sa Pasay City para matiyak ang kaayusan at seguridad ng mga pasahero ngayong undas. Bukod sa mga pasilidad sa terminal, sinilip din ni Abaya ang ginagawang drug testing sa mga driver kung saan 2 driver ng Philtranco nagpositibo sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot batay sa pangunang screening. Mula kahapon, abot na sa 14 na driver mula sa iba't ibang kumpanya ang nagpositibo sa drug use at sumailalim na sa confirmatory testing. Hindi na pinabiyahe mga ito at na rin ang kanilang mga lisensya. Ayon kay Abaya, nakababahala na may mga driver pa ring drug user gayong hawak nila ang buhay ng mga pasahero tuwing ang mga ito ay bumibiyahe. Pinag-aaralan na ng DOTC kung paano gagawing mandatory ang regular na drug testing sa lahat ng kumpanya ng bus at hindi isaalang-alang ang testing sa mga kumpanya lamang. Ayon kay Renato Mapili, HR at admin ng Philtranco, sa ilalim sa confirmatory testing ang kanilang mga driver para malaman kung anong uri ng droga ang ginamit. Nabatid na monthly naman ang ginagawang drug testing sa Philtranco. Hindi rin naman inaalis ng kumpanya posibilidad ng mga sex enhancement drug ang dahilan sa pagpositibo ng nasabing driver. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa Gigi. Yun nga, no, Chino, kung di pa nagkaroon ng malaking okasyon na ganyan, may mga inspection, may mga media coverage na naman, hindi pa madidiskubre yung mga gumagamit ng droga sa random testing. So, hindi ba dapat talagang, kumbaga ang sinasabi kasi Secretary Abaya, pag-aaralan pa. Pero hindi ba dapat na talagang consistent sila dyan at tuloy-tuloy, may okasyon man o wala, may coverage man o wala, tayong mga nag-uulat dyan tungkol dyan? Ang sinasabi nga ni Secretary Abaya, Gigi, dahil daw ayon sa anti-drug law, no, na naipasa noong 2013, ay hindi daw pwede pilitin ng gobyerno itong mga bus driver o kung kahit sino man na sumailalim sa drug testing. Kung kaya't ang ginawang drug testing ng LTFRB kanina ay may pahintulot ng mismong driver. Ngayon, hinihikayat kasi ng batas itong ating mga kumpanya na magpatupad ng sariling drug test bilang bahagi ng company policy at bilang bahagi ng employment condition sa mga empleyado. Pero yan ang sinasabi, baka kailangan pang pag-aralan kung kailangan ipasang batas o kailangan idagdag doon sa mga alituntunin ng LTFRB para obligahin na maging monthly o di kaya sapilitan ang random drug testing para sa mga driver, lalong-lalo na itong mga pampublikong sasakyan. Gayong batid natin na hawak nga nilang napakaraming buhay tuwing sila'y bumibiyahe. At alam naman natin, kapag ang taong langunga sa droga o under the influence ay hindi normal ang kilos at maaring mauwi sa disgrasya kapag hindi o wala sa tamang pag-iisip ang isang driver na nagmamaneho ng bus, lalong-lalo na kapag medyo mahaba ang biyahe. Paliwanag din ng LTFRB sa atin, isa sa mga rason kung bakit gumagamit nga ng methamphetamine, particular itong shabu, no, ang mga driver dahil sa haba ng biyahe at sa dami rin naman ng hinahabol na komisyon ay kung nagiging drug addict daw talaga itong ilang mga driver para tumagal sila sa biyahe at huwag silang antukin. Gigi. Maraming salamat, Chino Gaston. At